Patuloy naman ang pagmomonitor ng PHIVOLCS sa kasalukuyang kalagayan ng Bulkang Mayon matapos itong itaas sa Alert Level 3 kahapon. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Albay ang sapat na tulong para sa kanilang mga kababayang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. At si Luz Kasipit, una sa balita. Patuloy pa ring binabantayan ng PHIVOLCS at lokal na pamahalaan ng Albay ang galaw ng Bulkang Mayon upang makita ang kanilang susunod na hakbang. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, isa sa pinakakritikal na binabantayan ng ahensya ay ang pyroplastic density current o ang pinaghalong mainit na abo, bato at gas na maaaring dumali pababa sa paligid ng bulkan. Pinaka-critical na binabantayan natin ay yung pyroclastic density current. Ito yung pinaghalo-halong abo, mainit na bato, abo, and gas na pwedeng dumaloy po sa dalisdis ng bulkan. And mabilis po ito, hundreds of kilometers per hour. And it can incinerate everything along its path. Dahil dito, mariing inirekomenda ng PHIVOLCS ang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone. Bagamat nasa alert level 3 na ang bulkan, ay nilinaw ng ahensya na hindi ito otomatikong nangangahulugan na itataas ito sa alert level 4 gaya ng nangyari noong 2023 na nanatili lamang ito sa alert level 3. Sa ngayon ay sinusubaybayan din ng ahensya ang ilang mga parameters kabilang ang paggalaw ng asupre. Sa kasalukuyan ay wala pa ring naitatalang pagdami ng volcanic earthquakes at sa nakalipas na 2 araw ay wala ni isang lindol na naitala sa paligid ng bulkan. Dagdag pa ng opisyal, nasa kamay ng local government units ang mahigpit na pagpapatupad ng evacuation sa lugar. Samantala, inihayag naman ni Albay Governor Noel Rosal na handa ang pamahalang panlalawigan na tugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Ngayon, ang alagaan natin, so we will be releasing food stuff for the 729 families for the first 5 days para maalagaan natin. Dahil sa pagtaas ng alert level 3 dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan, ay mas pinagting ng pamahalaang panlalawigan ang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Bagamat wala pang nagaganap na pagsabog ay kinakailangan ng ilagay sa proteksyon ang mga mamamayan. Sa kasalukuyan ay may mga residente na nga nailikas, ngunit patuloy pa rin ang operasyon upang mailipat ang mga natitirang pamilya sa mga ligtasan na lugar. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Luz Kasipit, alauna sa balita, Congress TV.